Siguro dito malinaw na malinaw yung sinabi sa Proverbs. Sa Tagalog yung Kawikaan, chapter 16 verse 28. Anong sinabi doon? Sinabi doon na ang taong baluktot ang kaisipan ay naghahasik ng kaguluhan. Tapos, ano mangyayari? At sisirain naman ng chismis ang magandang pagsasamahan. So, kitang-kita nyo, no? Sa Biblia pa lang, nagsasabi na kagad na ang chismis may dinudulot na kasamaan. At the same time, pag ang isipan natin, meron tayong gustong ginagawang paghiganti. Anong psychological perspective nito? Gusto natin talaga palaging tayo yung nakakalamang. Ayaw, parang ipinamumukha natin na tignan nyo ko ngayon. Yun ang mahirap, Jo. Kasi kung talagang kaibigan mo mga tao, yung si Irene at saka si Roxanne, ikaw mismo, maganda yung paghihikayat mo. Alika, gumawa tayo ng paraan, baka pwede dahil kasi nagbagong buhay na ako, pwede tayong mag-business na tatlo. Hindi yung aabot tayo sa punto na ikaw ganito ka, magbibigay ka pa ng pangalan. Alam mo, ang ganda-ganda ng pangalang paru-paro. Kasi sa amin, ang paru-paro, it involves yung tinatawag nating metamorphosis. Ano ibig sabihin nun? Na ang isang paru-paro, habang nag-umpisa yan, di ba, nakita nyo pangit. Pangit yun yung cocoon eh. Pero eventually, pag habang umaayos na siya, nagiging maganda. Makulay ang paru-paro. So, ibig sabihin, may pag-asa si Irene at saka si Roxanne na maging maayos kasi merong tumutulong. Sana ikaw yun, Jo. Sana hindi mo sirain yung magandang pagkakaibigan nyo. Dahil kasi, mahirap para sa isang tao talagang makabangon kung ang mismong sisira sa kanya yung naging kaibigan. Gawan mo ng paraan na maging magkaayos kayo kasi nakakalungkot na ang isang pagkakaibigan involved dito yung integridad, respeto at pagiging honest sa isa't isa. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille.